Alexander, hindi kaya magalit ang mami mo? Iyon ang kauna-unahang tanong na lumabas sa bibig ni Elena matapos na may maganap sa kanila ni Alexander. Nasa kotse na sila noon. Halos 6 na taon na silang magkarelasyon. Ngunit sa 6 na taong iyon ay hindi pa naipapakilala ng personal ni Alexander ang kanyang nobya sa ina sa kadahilan ng palaging busy ang nag-iisang mami ni Alexander. Batid naman ng binata na hindi boto ang mami niya sa kanyang nobya dahil ang nais nito ay ang ka-level nila ang makatuluyan niya. Ngunit masyadong bulag si Alexander sa kanyang pagmamahal para kay Elena. Ang katotohanang hindi nito gusto si Elena ay sadyang hindi niya tinatanggap. Sa halip ay sinasabi niya na lamang kay Elena na palagi itong busy. Ngunit hindi siya nawawala ng pag-asa na matatanggap din si Elena, lalo't pag-graduate na silang pareho sa kursong Business and Management. Hayaan mo, kakausapin ko si Mami bukas ng gabi. I'm sure papayag na yon. Susunduin kita. Ani Alexander sa kanyang nobya habang sakay sila ng kotse at malapit na din sa bahay nila Elena. Taliwas naman si Alexander sa pamilya ni Elena dahil botong-boto naman ang mga ito sa binata, palibhasa'y mabait at magalang. Bumaba si Elena pero bago iyon, hinawakan ni Alexander ang kamay niya. Always remember that I love you. Aniya kay Elena, kaya ngumiti ang dalaga at tumango. Lumapit si Alexander para bigyan ito ng halik sa noo. Hinintay pa ni Elena na makaalis si Alexander bago ito pumasok sa loob. Mabilis na nag-drive ang binata hanggang sa marating niya ang bahay nila kung saan naroon ang mami niya na umiinom ng wine habang nakaupo sa sofa. Lumawak bigla ang pagkakangiti ng ginang nang makita niya si Alexander na papasok. Dumiretso ang binata hanggang sa makaupo katabi ng ginang. May kailangan ako, ma'am. May sasabihin ako. Wika ni Alexander. Sinadya niyang gawing masuyo ang kanyang tinig habang hinahaplos ang maputing balat ng kamay ng kanyang mami. Sige anak, sabihin mo lang. Si Elena, she wants to see you. Pwede ko ba siyang dalhin dito? Desperadong wika ni Alexander, samantala ang malawak na pagkakangiti ng kanyang mami ay unti-unting nabura at napalitan ng pagiging seryoso. O sige, papuntahin mo siya dito. Anang ginang, tsaka ito tipid ng umiti. Umakyat ka na't magpahinga. Magluluto ako ng hapunan para sa ating salo-salo mamaya. Magiliw na saad ng ginang. Sa tuwa, nayakap ni Alexander ng mahigpit ang kanyang mami. Bagay na napakatagal na niyang hindi nagagawa. Abot-abot ang kanyang pasasalamat at kaagad na umakyat kasabay noon nang kuhanin niya ang kanyang cellphone para i-message si Elena. Naiintindihan niya ito na hindi makapag-reply dahil wala itong load sa ngayon. Wala din kasing balance sa kanyang cellphone kaya naman hindi niya na ito mapapasahan. Pero ang mas mahalaga, nasabi niyang maaari na silang magkita ng kanyang mami. Nakatulog si Alexander hanggang sa sumapit ang oras ng kanyang pagsundo kay Elena pero hindi kapani-paniwala ang kanyang inabutan. Naging napakasakit para kay Alexander na abutan ng dating bahay na nagpapasaya sa kanya kung saan tumutuloy ang kanyang kasintahan na ngayon ay isa ng abandonado. Walang mababakas na kahit ano doon nang pumasok siya sa loob. Wala ang mga gamit nila Elena at tanging alikabok at ilang kalat lamang sa sahig ang naroon. Ngunit kaagad niyang napansin ang sulat na naroon sa mesa na kaagad niyang nilapitan. Binuksan niya iyon at binasa. Nakapaloob doon ang pamamaalam ni Elena sa kanya na nais na nitong makipagkalas bilang kanyang nobya. At ayon sa sulat, nahiya lamang itong sabihin ang katotohanan sapagkat mahaba-haba na rin ang ginugol nila sa kanilang relasyon na ngayon kinakasawaan na umano ng dalaga ayon sa sulat. Naging napakasakit noon para kay Alexander na napaupo pa siya sa sahig kasabay ng mabilis na pag-agos ng kanyang luha. Para bang tinakasan siya kaagad ng kanyang lakas. Bakit? Kulang pa ba yung effort at sakripisyo ko? Aniya sa kanyang sarili. Bagsak ang kanyang ulo habang nakaupo't hawak niya ang papel. Ilang oras siyang nasa ganoong posisyon hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok ang alalang-alalang mami niya. San? Diyos ko anak, ano't ganyan ang itsura mo?
Anang ginang, napalinga siya sa kabuuan ng bahay na para bang nagtatanong kung ano ang mga naganap dito. Mama, you're right. Iiwan niya rin ako. Ani Alexander habang umiiyak. Sa awa ng ginang, niyakap niya ang kanyang anak. Sinabi ko naman sa iyo, walang magandang idudulot ang batang iyon sa iyo. Halika na at umuwi. Hayaan mo, hinding-hindi na ako makakapayag na muli kayong magkita ng taksil na babae na iyon. Anang ginang, itinanim ni Alexander kung gaano kasakit ang naramdaman niya ng mga sandaling yun. Itinanim niya sa kanyang isip na hanapin niya si Elena para tanungin kung ano ang dahilan nito at kinailangan siya nitong abandonahin ng walang kaalam-alam. Matagumpay na nakapagtapos si Alexander ng business and management at napagdesisyonan niya rin na siya na ang hawak ng negosyo ng kanyang mami. Hanggang sa lumipas ang maraming taon, nag-iisang tanyag at ganap na businessman si Alexander na tinitingala ng lahat. Magkaganon man, hindi niya nilimot si Elena. Maraming gustong makipag-blind date sa kanya na pinapaunlakan naman niya. Ngunit hindi nag-work ang lahat ng ito dahil si Elena pa rin ang kanyang nasa puso hanggang sa dumating sa buhay niya si Olivia. Anak ito ng isa sa mga amiga ng mami niya na tulad nila may kaya rin sa buhay. I bought something for you. Nakangiting ani Olivia, dala ang paper bag kung saan naroon ang lunch ni Alexander. Madalas itong mag-effort, bagay na nakasanayan naman ng binata. Yun nga lang ay masyadong matigas ang kanyang puso. Walang plano na magbukas muli hanggat hindi niya natutupad ang pangako niya sa kanyang sarili. Ngunit hanggang kailan naman kaya ito? Alexander POV. Pumuwesto si Olivia sa likod ko matapos niya ang aking balikat, pababa sa aking braso. Kaunti ko siyang nilingon. Stop it, Olivia, please. Wika ko rito. Huminto naman siya at kaagad na binawi ang kanyang kamay. Sorry. Maya-maya may kumatok sa labas ng pinto ng aking opisina. Mr. Doha. Ani Mikey nang pumasok. Tumingin siya kay Olivia at mukhang importante ang kanyang sasabihin. Iwan mo muna kami, Olivia. Wika ko't hindi naman siya sumagot. Sa halip ay lumabas siya. Nag-email na po sa akin ng sekretary ni Miss Cha. Gusto niyang kayo po mismo ang sumundo sa kanya sa airport. Malaking investor din po si Miss Cha, kaya hindi siya maaaring tanggihan. Hindi ba pwedeng kahit ikaw na lang? Gusto niya raw po kayong personal na makilala. Wala akong choice kundi paunlakan ang gusto ni Miss Cha. Pagpatak ng kinatanghalian ay kaagad na lumabas ako kasama si Mikey papunta sa airport. Mabuting at hindi siya naging palatanong, kaya naman tahimik ang naging biyahe namin. What time ba ang landing ng airplane niya? Tanong ko nang makababa ako sa kotse. Mga 12:30 sir, nasa loob na siya. Ani Mikey. Tumingin ako sa aking relo at nakita ko ngang sasapit na ang sinabing oras na iyon ni Mikey. Pumesto kami katabi ng karamihan. Kilala naman na namin ang itsura ni Miss Cha at hindi na kailangan pa ng banner. Isa siyang Pilipino na mas piniling manirahan sa Australia hanggang sa doon na nga siya yumaman. Kilala naman kasi ang mga Pilipino sa mga masisipag at porsigidong tao. Yan nga lang ay masyadong mababa ang gobyerno para mabigyang pansin ng mga natatanging katulad ni Miss Cha. Kaya naman mas pinipili ng iba ng mga ibang bansa dahil doon ay mas maraming oportunidad na lalapit sa kanila. Siguro nga ako na lang ang isang businessman na hindi umaalis ng bansa. Yun ay dahil sa personal at malalim kong dahilan. Bumalik ako sa ulirat nang tapikin ni Mickey. Sir, nandyan na siya. Aniya sa akin. Sinundan ko ang kanyang paningin kung saan naroon nga si Miss Cha. Kumakaway ito habang nakangiti sa amin. Ngunit ganoon na lamang ang paninigas ng buo kong katawan nang tumagos ang aking mata at mapunta iyon sa isang babaeng nakahawig ng babaeng napakatagal ko nang nais makita. Elena? Naibulong ko. Parang bigla akong nawala sa ulirat. Pero napasinghap ako nang makita kong may dalawa siyang batang kasamang nakahawak sa magkabila niyang kamay habang may mga kasambahay na nasa kanyang likuran. Sir, tara na po. Ani Mickey sa akin para akong biglang lumutang. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Mickey dahil nakatuon lamang ang aking atensyon sa mag-iinang yun. Nakalagpas na siya sa amin at lahat pero hindi pa rin mabali ang aking leeg
dahil nasa kanya pa rin ang aking mga mata. Bumalik lang ako sa focus nang tuluyan na siyang mawala sa aking paningin kahit wala akong ibang nagawa kundi harapin na lamang si Miss Cha. Hay nako, magsiselos na ba ako niyan? Ani Miss Cha sa akin. Magandang dalaga si Miss Cha at wala ring pamilya. Naging close na rin kami sa tuwing magtatanong siya about sa business. Kaya naman ganito na lamang siya kung maglambing sa akin. Marami siyang naging kwento tungkol sa kanyang karanasan sa Australia. Ito pa lang kasi ang unang pagkakataon na umuwi siyang muli sa Pilipinas makalipas ang napakahabang panahon. Pero ano't ano man ang kanyang naging kwento ay parang wala akong naririnig o naiintindihan man lang kahit konti dahil abala ang aking pag-iisip kung sino ba ang babaeng iyon at ano ang mga batang iyon kung sakaling siya nga si Elena na baka nag-asawa na nga ito ng iba. Hoy, ano bang ini-emote mo dyan? Sita niya sa akin. Tinapik ni Miss Cha ang aking hita para mapunta sa kanya ang aking kamalayan. I'm sorry, may malalim lamang akong naiisip. Depensa ko rito. Siguro mas maganda kung magpahinga ka na muna sa ngayon. Total kadarating mo lamang. Hindi naman ako nagmamadali, Miss Cha. Masaalalahanin ko pa yung health mo. Nakangiting wika ako pero ang totoo, palusot ko lamang iyon dahil wala talaga ako sa mood na makipag-banding sa kanya. Maliban kasi sa kanya ay may mas mahalaga akong nais na gawin. Hay nako, sa ating dalawa mas mukha ka pang pagod. Ani Miss Cha tsaka siya tumayo. Nasa resto kami. Hindi pa daw kasi siya nagla-lunch dahil hindi niya type ang pagkain sa eroplano. Tara na Mickey, ihatid mo na nga ako. Wika niya. Hinintay kong makalabas sila hanggang sa tuluyang mawala sa paningin ko. Nagmamadali akong lumabas at sumakay sa kotse. Bala kong bumalik sa airport para ipa-review ang CCTV footage ng mga dumating kanina. Kaagad naman nila akong pinagbigyan sa kadahilan ng meron akong taong gustong makita. Ito, tinuro ko ang babae na may dalang bata. Gusto kong malaman kung anong pangalan niyan at kung saan siya galing, pwede ba iyon? Naku sir, masyadong private ang mga details na gusto ninyong makita. Hindi ko na po kayang pagbigyan ng hiling nyo. Anang gwardya na siyang nagbabantay ng screen. Bagsak ang balikat ko na umalis sa airport pero buo ang loob ko na si Elena yun. Ngunit sino ang mga batang kasama niya? Iyon ang malaki kong katanungan. Nang mga sumunod na araw, naging abala kami ni Miss Cha sa meeting namin. Bukod sa pagiging investor, nag-offer siya sa akin na magtayo kami ng bagong business na ako rin mismo ang mamamahala. May kilala akong makakatulong sa atin. Parang kinikilig na ani Miss Cha. Isang resto din kasi ang naisip niya matapos niyang matikman iyong mga pagkain sa huling kinainan namin. Wala naman akong alam sa resto. Iba na lang ang pahawakin mo. Bakit ako? Kumunot ang aking noo. Kasi alam mo kung saan malulugit hindi. Magiging partner kayo ng anak-anakan ko. Magaling din kasi yun sa pagninegosyo kaya lang hindi niya kakayanin lalo't may dalawa siyang anak. Para akong biglang natigilan. Nag-sink in sa isip ko si Elena na may dalawang bata na dala. Kaya na-curious ako kung sino iyon. Sino ang iyong anak-anakan? Tanong ko rito. Hay nako, makikilala mo din siya. Nagkakilala kami sa ibang bansa at tulad ko, ulila na din siya sa mga magulang na mga panahon na yon. Kaya naman kinupkup ko siya. Hindi ko naman alam na business and management din pala yung tinapos niya dahil buntis siya na mga panahon na yon. Madaldal na aniya. Maya-maya pa, tumunog ang cellphone ni Miss Cha. Mukhang may tumawag sa kanya. Oo naman, pupunta ako syempre. May inuna lang ako meeting. Malambing na aniya sa kausap. Siguro ay ito na ang kanyang secret kaya napakadami niyang nagiging customer or kliyente. Si Miss Cha ay isang kilala sa Australia bilang isa sa may mga naglalakihang agencies na kumikita ng milyon sa loob ng isang araw. Kaya nga kahit gaano kalaki ang pawalan niyang pera, mababawi niya lang din. Nang mamatay ang linya, tumingin siya sa akin. Imi-message ko na lang ang anak-anakan ko, mag-usap kayo rito. May kailangan lang ako lakarin. Aniya sa akin kaya tumango naman ako. 1, 2, 3. Hindi ko alam kung ilang kape ang nainom ko hanggang sa may magsalita sa likod ko. Are you Mr. Doha? Anang pamilyar na tinig mula sa aking likuran.
Kapwa nagkagulatan pa kami nang makita namin ang isa't isa. Elena, napakurap siya't akmang aalis nang mabilis kong hawakan ang kanyang pulsuhan. Hindi kita kilala, aniya habang kunot ang noo. Hindi, tanong ko sa kanya. Ako yung kausap ni Miss Cha, business partner niya. Saad ko sa kanya. Sorry kung napagkamalan kita. Akala niya madadala ako sa bugso ng aking damdamin at malilimutan ang tunay naming dapat na pag-usapan. So shall we? Tanong ko sa kanya. Naupo ako sa mesa at ganoon din siya. Kinagagala kitang makilala. Itinago ko ang aking damdamin kahit ang totoo gusto ko nang umiyak. Alam kong si Elena ang kaharap ko. Masama niya akong tinitigan. May gusto ka bang kainin or what? Tanong ko. Pinipilit kong pakalmahin siya. I am Elena Contiveros. Aniya, tsaka inabot sa akin ang kanyang kamay. Hindi ko inaasahan na magpapakilala siya sa akin bilang Elena. Tinanggap ko ang kamay niya at sinabi ko din ang aking buong pangalan. Hindi ko sinayang ang pagkakataong yun para maitanong ang matagal ko ng katanungan sa aking isip. Total ay sinabi niya na rin naman ang totoo sa akin. Bakit ka umalis nang walang paalam? Tanong ko sa kanya. Tulad ng sinabi mo kanina lamang, nandito tayo para mag-usap tungkol sa business at hindi para sa mga personal na bagay, Alexander. Sa totoo lang, aaminin kong para akong napahiya ng mga sandaling yun. May kumirot sa aking dibdib na para bang binabaliwala niya lang ang matagal naming pinagsamahan noon. Pero kung sa bagay ay napakatagal na noon at mukhang limot na niya ang kanyang damdamin para sa akin. Lalo at may anak na siya. Sige, simulan na natin sa kung ano ba talaga ang business na gusto ni Miss Cha. Kailangan yung alam natin na pagkakasunduan natin. Saad ko rito. Tumango siya at isa-isang inilahad sa akin kung ano ang nais niya at ni Miss Cha na kaagad din naman naming napagkasunduan. Napuno ako ng paghanga sa galing niya makipag-communicate. Tama si Miss Cha, napakagaling na nga ni Elena at hindi na ako magtataka pa kung isa siya sa magiging kalaban ko sa hinaharap. Dahil sa galing niya at sa bilis sa pagpapaintindi sa akin, mabilis kaming natapos. Akmang tatayo na sana siya nang hawakan ko ang pulsuhan niya para siya'y pigilan. I have a last question. Matalim niyang nilingon ang aking kamay na nasa pulsuhan niya, kaya pinangunahan ako ng hiya at binitiwan ko iyon. What is it, Mr. Doha? Are you married? Kabado kong wika. Walang emosyon ng kanyang mata habang nakatingin sa akin. No. How about boyfriend? Never. Wika niya para matapos na ang aming usapan. Pagkasagot niya noon, tuluyan na siyang tumalikod at naglakad palayo sa akin. Para akong nanghinat na paupong muli kaharap ang mesa. Maya-maya ay dumating si Olivia. Ngiti-ngiti ito. Hindi ko alam kung nagkasalubong ba sila ni Elena sa harapan ng restaurant. What are you doing here? Bagaman magaspang ang pakikitungo ko sa kanya, nakangiti pa rin siya. Sabi ni tita nandito ka daw with Miss Cha. Isa siya sa mga magagaling na businesswoman sa industry, kaya gusto ko siyang ma-meet. Gusto ko madinig ang speech niya para may matutunan naman ako. Maybe in the other day. Miss Cha is busy. Yung adopted daughter niya na lang din ang humarap sa akin. Wika ko dahilan para lalong manlaki ang paningin ni Olivia. Wow talaga! Hindi mo man lang ako tinawagan. Napakaswerte ni Miss Cha kay Liana. Bukod sa matalino siya, naging model na din siya ng iba't ibang mga brand ni Miss Cha. At the same time, ay ambassador na din ng mataas na brand, kaya gusto ko siyang makita. Parang kinikilig na ani Olivia. Wala siyang kaalam-alam na ang taong hinahangaan niya ay siyang tinuturing niya din na karibal sa aking puso. Pero nakaka-proud dahil malayo na din pala talaga ang narating ni Elena. Kaya niya siguro ako iniwan ay dahil sa karir niya. Bumalik ako sa opisina at kaagad na dumiretso sa aking swivel chair. Akmang ipapatawag ko si Mikey, kaya lang ay natigilan ako nang mag-sink in sa utak ko ang sinabi ni Elena. Hindi siya nagkaroon ng relasyon mula nang magkahiwalay kami base sa aking pagkakaintindi. Ngunit malaking katanungan sa akin kung sino ang ama ng mga batang iyon. Mukhang wala ding alam si Miss Cha sa aming nakaraan at sana hindi na ikwento ni Elena ang bagay na iyon para naman madaling masagot ang aking katanungan.
oras na banggitin ko iyon kay Miss Cha. Sinadya kong ipahanap kay Mikey si Miss Cha at kaagad naman niya itong nakita. Nasa TV show daw ito para sa kanyang interview. Nagintay ako ng ilang oras sa labas hanggang sa makita ko si Miss Cha na naglalakad. Pasakay na sana siya sa van na susundo sa kanya pero kaagad akong bumaba sa kotse para siya ay salubungin. Mr. Doha, anong ginagawa niyo rito? Tanong niya sa akin. Kung okay lang, ako na lang ang maghahatid sa iyo pauwi sa bahay ninyo. Wika ko't may pagtataka sa kanya pero kaagad din siyang ngumiti sa akin. Sure, why not? Pumasok siya sa loob tsaka nagbuntong hininga. Isa kang businessman kaya hindi ako maniniwalang nagmamagandang loob ka lang. Aniya sa akin. Pareho lang tayo ng lakaw ng bituka, Miss Cha. May gusto akong malaman tungkol sa ampon mo. Biglang tumaas ang kanyang kilay. Nagkita kayo kanina? Nagandahan ka din ba? Tulad ng pagkakakilala ko kay Elena ay hindi talaga ito makwento sa personal niyang buhay. Wala siyang nobyo o kahit anong relationship. She confessed it to me. Ang malaking tanong ko ay kung kaninong anak yung dala niya nung magkita tayo sa airport. Oh, you notice her? Takang aniya. Pinahiwalay ko siya sa akin that day dahil ayaw niya rin naman kasing napapasama sa mga business ko. Which is hindi naman talaga maiiwasan lalo at malaki ang tulong niya sa akin. Miss Cha, ang tanong ko ang sagutin mo. Kaagad kong putol sa kanya. Napakamainipin mo naman, sita niya sa akin. Nang magkakilala kami ay buntis na siya. Ulila na siya noon at hindi pala kwento. Siguro ay dahil na trauma sa dinanas niya. Saad niya sa akin. Ulila? Kumunot ang aking noo. Kailanman ay hindi na ulila si Elena. Hindi kaya na-aksidente siya? And what about those kids? Maaari kayang ako ang ama ng mga batang iyon? Naputol ang aking pag-iisip nang marating namin ang bahay na tinutuluyan ni Miss Cha. Papasok ka ba? Nasa loob ang mag-iina. May pagkakataon ka na para personal mo siyang matanong. Wika ni Miss Cha. Ang paraan niya ng pakikipag-usap sa akin ay may dalang tukso. Umiling ako at kaagad na tinanggihan ang alok niya. Alam kong marami pang pagkakataon, lalo't magkakasama kami sa isang business. Salamat na lang, makakapasok din ako sa bahay na yan someday. Pero ngayon hindi muna, salamat pala sa oras mo. Wika ako't may pagtataka pa sa kanya. Yun lang ba ang kailangan mo? Nakakatuwa, hindi ka naman pala ganoon sa mga kwento ng iba. Ani Miss Cha, mga babae talaga mga chismosa. Kumunot ang aking noo. Ano naman namang sinasabi nila? Curious na tanong ko. Hindi ka daw pumapayag na basta-basta ang kapalit ng tulong mo. Mukhang hindi naman. Ani Miss Cha, kaya napangiti ako. Wala ka pang ideya. Pero mas maigi na yan para naman hindi naman sumama ang tingin mo sa akin. Pinikitan ko siya, tsaka ako dinrive ang aking kotse. Dumiretso ako sa bahay pag uwi ko para bisitahin naman si Mami. Ilang araw na din kasi kaming hindi nagkikita. Good evening, Ma'am. Humalik ako sa pisngi niya. Buti naman at naalala mo pa ako. Nagtatampo waring aniya. Nakilala mo lang ang Miss Cha na yun, kinalimutan mo na ako. Ma'am, this is all about from business. Walang personal na dahilan. Paliwanag ko sa kanya. Si Olivia ang napipisil kong babagay sa iyo. Kaya sana wag mo naman akong biguin, anak. Ani Mami. Ma'am, hindi natuturuan ng puso. Kung sakali na hindi pa handa ang puso ko na muling magmahal, I am sorry, pero kailangan kong tanggihan ang nais nyo. Bakit kasi hindi mo nalang pakawalan ng babae na iyon? 5 taon na kayong hiwalay at hindi pa siya nagpapakita sa iyo. Sa tingin mo ba'y gusto ka pa rin niya hanggang ngayon? Naging mapait ang dating noon sa akin, pero totoo naman ang sinabi ni Mami. Halata sa mga kilos ni Elena na hindi na siya babalik sa akin. Kaya nga, hindi naman ako umaasa na babalik siya. Ang gusto ko lang malaman ay bakit nga ako iniwan. Wika ako na nagpatulala kay Mami. Bakit ganyan ang reaksyon ninyo? Sabihin nyo nga, may kinalaman ba kayo sa pagkawala ng biglaan ni Elena? Pati na ang kanyang mga magulang. Nagkanda utal-utal si Mami at halos hindi maituwid ang kanyang sasabihin. Pero nauwi lamang ang lahat sa kanyang pagtanggi. Pagtuunan mo na lamang ng pansin si Olivia. 3 taon na siyang nag-aantay sa'yo. Aniya tsaka ako iniwan.
Lalo tuloy nabubuo ang aking konklusyon sa aking isipan sa tuwing babanggitin ko kasi si Elena nagkakaganyan siya. Tahimik akong umakyat sa aking kwarto. Nahiga ako't iniisip kung paano masasagot ang aking mga katanungan. Napabangon ako nang maalala ko ang mga bata. Kaagad kong kinuha ang phone ko para bigyan ng panibagong task si Mickey. Ilang beses lang na nagring iyon at kaagad niya ring sinagot ang linya. "Sir?" Bungad ni Mickey. "Hanapin mo kung saan namamalagi ang mga apu-apuhan niya bukas na bukas at kaagad mong itawag iyon sa akin, okay?" Nang sumagot si Mickey ay kaagad kong pinatay ang linya. Kahit papaano, naging mahimbing ang aking tulog. Pasado 8:00 na ng umaga nang makababa ako. "Manang Rosie, si Mami?" Tanong ko rito. "Naku sir, nagmamadali po kanina at dumating daw po yung maniningil ng salon niya eh. Malaki na daw po yung pagkakautang ni Madam doon." "Utang?" Hindi makapaniwalang saad ko. Malabong magkaroon ng utang si Mami. Dahil bukod sa ibinibigay ni Daddy, binibigyan ko din siya na aabot ng milyon buwan-buwan. Hindi ko po malinawan sir kung ano nga ba ang nangyayari eh. Ani Manang Rosie, kaya tumangulang ako. Maya-maya'y nakatanggap ako ng tawag mula kay Mami. Bakas ang takot at pagkataranta nang magsalita siya. Nadidinig ko din ang mga lalaki na nangungulit sa kanya. Mukhang iyon na mga maniningil. "Mommy, calm down." Saad ko nang halos hindi ko siya maintindihan. "Pupunta ako dyan. Just wait, okay?" Umakyat ako muli sa aking kwarto para magpalit ng simpleng damit at matapos ay bumaba na rin at nag-drive ng aking kotse. Hindi ko alintana na hindi pa ako nakakapaghilamos o nakakapag-toothbrush man lang. Bagaman may tampo ako kay Mami, ay masuunahin ko pa rin siya. Pagdating ko nga sa salon, hinahakot na ang mga gamit mula doon. Malaki ang salon na iyon kumpara sa mga salon na nakasanayan. Karamihan nga ay mga international model at mga artista dito sa bansa ang suki ni Mami. Kaya naman, nakilala ang kanyang pangalan. Ngunit ang aking ipinagtataka, kung bakit kailangan itong malugi o di kaya anong pinaggamitan ni Mami kaya siya nagkautang ng ganoon kalaki na kinakailangan pang ipasara ang salon. "Mom, what happened?" Kabadong wika ko. "Anak, I'm sorry anak." Ani Mami habang umiiling. Maya-maya pa ay may lumapit sa aming lalaki at ibinigay ang isang warrant arrest. "What is this?" Takang wika ko. "I don't know." Halata na pati siya ay naguguluhan na rin habang mangyak-ngiyak ang kanyang mga mata. "Ma'am, sumama na lang po kayo kaysa po magkaroon po tayo ng malaking diskusyon dito." Nakikiusap na wika ng pulis. Kilala din siguro nila si Mami at hindi ito basta-bastang tao. "Wait, saan ba galing ang warrant na yan?" Tanong ko sa pulis. "Kay Miss Elena Contiveros po." Sagot naman ng pulis. Literal na natigilan ako at ganun din si Mami. May pagtataka sa akin kung bakit nagkaroon siya ng warrant arrest para sa Mami ko, gayong napakatagal na mula nang hindi sila nagkikita. "Elena?" Takang saad ko, tsaka ako nilingon si Mami. "For what?" Umiling si Mami na para bang nawala bigla sa kanyang, "I don't know. Tignan mo. Sinabi ko na nga ba sa'yo kahit kailan hindi ako naging boto sa babae na yan? Tignan mo't ipapakulong niya pa ako." Halata ang galit kay Mami pero sumakay na siya sa sasakyan ng mga pulis. "I'll talk to her." Saad ko rito. Gusto kong malaman ang dahilan niya. Wika ko nang sumilip ako sa bintana ni Mami pero kaagad niyang dinampot ang kamay ko. "No, wag. Makakalabas ako nang hindi mo siya kinakausap. Binabalaan kita anak. Huwag mong makaukausap ang mangkukulam na iyon." Ani Mami sa akin. Hindi ko na siya nakausap matapos sumandar ang kotse. Nagpatuloy na rin ang paghahakot ng mga tao sa mga gamit na naroon sa salon at isa nga sa kanila ang aking hinarang para itanong kung ano nga ba ang tunay na nangyayari. "Sir, utos po ito ni Miss Contiveros. Naging lango po kasi ang mami ninyo sa kasino kung saan pag-aari po iyon ni Miss Contiveros. Nalubog po siya sa utang at ngayon ang huling palugit ng mami nyo para sa 25 million na utang niya." Kusang kumunot ang aking noo. 25 million? Hindi makapaniwalang nasabi ko. Parang isang kumpanya na ang kayang ipagawa ng halagang yun na hindi ko alam kung saan talaga dinala ni Mami. Hindi ko maaaring sundin ang pakiusap ni Mami dahil magiging business partner na kami ni Elena. Kaya kahit hindi ko man gustuhin na hindi siya kausapin ay hindi maaari.
Nagkita kami sa isang building na binili ni Miss Cha. Yun ang building na napagdesisyonan niyang pagtayuan ng food restaurant na napagdesisyonan niya. Nag-uusap pa sila ni Miss Cha, kaya naman hindi ko pa makausap si Elena hanggang sa tuluyan nang umalis si Miss Cha at ibinilin sa akin ng mga bagay-bagay kasama ang kanyang anak-anakan. Kanina ka pa patingin-tingin. May gusto ka bang sabihin? Nagsusungit na aniya. About my mom. Nagbago ang kanyang emosyon at naging matalas ang kanyang mga mata na para bang napuno ng galit. Bakit kailangan mo siyang ipaaresto? Bagaman kalmado ang aking tanong, naging sumbat iyon para kay Elena. At bakit hindi? Palaban na depensa niya. Baon sa utang ang mami mo at wala siyang pambayad. Hindi din biro ang halagang nakuha niya sa akin, kaya hindi ko maaaring tanggapin ang kanyang pasensya. Alam mong kaya kong bayaran yon. Sabihin mo nga. Bakit ka umalis nang hindi ko alam matapos ay heto ka at gumagawa ng hindi maganda sa akin? Sa pagkakataong iyon, ako naman ang nagsumbat sa kanya. Matagal kong kinimkim ang aking galit at sa pagkakataong ito, parang hindi ko na kayang tiisin pa na itanong ang mga bagay na iyon. Ngumisi siya na makahulugan at naging insulto iyon sa akin. Wala ka talagang alam? Pero mas mabuti na yan dahil baka kamuhian mo yung taong dinidepensa mo sa ngayon, Alexander. Kakausapin ko si Mami Charon at sasabihin kong ayoko maging business partner ka. Sa halip ay babalik na lang ako sa ibang bansa. Ani at akmang tatalikuran ako pero mabilis kong hinablot ang kanyang braso. Bakit hindi mo sa akin sabihin? Bakit mo ko iniwan? Pag nabayaran ko yung halaga ng utang ni Mami, palalayain mo siya at sasabihin sa akin kung bakit mo ko iniwan. Bayad? Nanlisik ang kanyang mata. Hindi matatawaran ng anumang halaga ang pagkakautang sa akin ng mami mo, kaya bubulukin ko siya sa kulungan, Alexander. Kumurap siya kasabay noon ang paghulog ng mamunting luha sa kanyang mata. Sisiguruhin kong magbabayad siya sa lahat ng kahayupang ginawa niya sa akin. At ang sagot kung bakit ako umalis ay mami mo lang ang makakasagot. Siya ang tanungin mo. Ani Elena sa akin at basta na lamang hinabulot pabalik ang kanyang kamay. Na mga sandaling yun ay naguluhan ako. Para bang dahil sa mga hint na sinabi ni Elena, ay nagliwanag ang aking konklusyon na may kinalaman talaga si Mami sa pagkakahiwalay naming dalawa. Ngunit ano iyon at gano'n na lang na halos sagad sa buto ang galit ni Elena sa mami ko na dati naman ay iniidolo niya pa. Mukhang wala na ding ibang paraan para makausap ko ng maayos si Elena dahil kahit sa akin mukhang galit na rin siya. Maya-maya ay dumating si Mickey. Sir, maaga akong lumabas para lang sundan yung dalawang bata. Hinihingal na ani Mickey. And you found what? Nag-aaral sila ngayon sa private school, malapit sa plaza ng Camias Road. Lumapit ako sa kanya at bumulong. Sir, namumutla na aniya. Gagawin nga po natin. Curious na aniya. Oo, gagawin natin yun para lang mapalambot siya. Pero sa ngayon, kakausapin ko muna si Mami. Wika ako tsaka ako sumakay sa kotse. Nag-drive ako papunta sa jail kung saan naroon si Mami. Napuno ako ng awa nang makitang nasa gilid siya at parang diring-diri. Anak, Diyos ko anak ko. Halos magkandarapa-rapa siya palapit sa akin. Ilalabas mo na ba ako? Inabot niya ang kamay ko at hinawakan iyon ng mahigpit. Oo ma'am, I'll promise pero hindi pa ngayon. Isang bagay na lang. Sagutin niyo ang itatanong ko. Wika-ko't mukha namang handa si Mami sa anumang tanong na aking sasabihin. May kinalaman ba kayo kung bakit iniwan ako ni Elena nang walang dahilan? Seryosong saad ko. Natigilan si Mami at mukhang wala siyang ideya na ganoon ang aking itatanong. Ano bang klaseng tanong yan? Nabitiwan niya ang aking kamay. Just answer my question. May kinalaman ba kayo kung bakit niya ako iniwan? At kung bakit ganito na lamang ang galit niya sa akin? Dire-diretsyong wika ko at nabakas ko sa mukha ni Mami na parang wala siyang balak sagutin ang lahat ng aking katanungan. Kaya naman umatras siya para bang nawala ng sigla. Sige, magpauto ka na naman sa babaeng yun. Total, mukhang nakapag-usap naman na kayo. Nagtatampong wika ng kanyang tinig. Iniwas niya ang kanyang paningin sa akin. Napabuntong hininga ko at mukhang wala ng pag-asa. Hindi sasagutin ni Mami ang aking katanungan at ganun din naman si Elena, kaya kailangan ko nang gumamit ng ibang paraan. Elena's POV.
Ma'am, ayoko makipag-negotiate sa lalaking iyon. Iba na lang yung iharap niyo sa akin. Wika ko nang sundan ko si Mami Cha sa kanyang opisina. Anak, malaki ang koneksyon ni Mr. Doha, kaya hindi natin siya maaaring sayangin. Ma'am, siya ang ama ng mga anak ko. Mami niya ang pinakasusumpa ko sa lahat at hindi ko na kaya siyang makita. Matigas na saad ko ngunit kaagad din ako nag-iwas ng tingin nang makahulugan siyang tumingin sa akin. Bakas ang gulat sa kanyang mata pero kalaunay ngumiti din. Stop it, Elena. Alam kong simula't simula pa lang mahal na mahal mo pa din ang ama ng mga anak mo. Dahil kung hindi, pinalaglag mo na ang mga bata. Tumayo si Mami Cha at tinapik ang aking balikat. Napakabigat ng aking dinadala at hindi ko alam kung paano ito palalabasin. Napakarami kong gustong isumbat kay Alexander. Na nasaan siya na mga panahong palayasin kami ng tauhan ng kanyang mami sa bahay namin na binili na pala nito. Naging palaboy kami sa daan ng aking mga magulang hanggang sa magkasakit sila at naging dahilan iyon ng kanilang pagkamatay. Mahirap nang isalaysay at balikan ng mga nakaraan dahil tumutusok lamang ito sa aking puso. Ngunit sariwa pa rin sa aking alaala ang hirap at pait na pinagdaanan namin. Ang pag-aakala ko na natanggap ako ng mga magulang ni Alexander ay isang kalokohan. Sana hindi ko na lamang pinaniwalaan ang lahat ng kanyang mga sinabi. Naabala lamang ito sa mga bagay-bagay. Kahit ang totoo, ayaw ako nitong makita dahil para sa mata pobreng iyon, hindi ako nararapat sa anak niya. Tandaan mo, Iha, may mga bagay-bagay na nilaan ng Diyos para maging matibay tayo. Wala kang maaaring sisihin, anak. Emosyonal na ani Mami Cha at doon nga ay tuluyang bumuhos ang aking mga luha. Ang kirot na noon ko pa tinatago-tago, unti-unting bumubuhos sa aking mga mata. Naputol ang aming pagdadrama ni Mami Cha nang pumasok ang sitter ng aking mga anak at balot ito ng pawis at halatang kinakabahan. Ma'am, Diyos ko ma'am. Natatarantang aniya kaya kaagad kong hinawakan ng balikat niya para siya ay kumalma. Anong problema? Anong nangyari sa mga anak ko? Nang mga sandaling yun, binalot ako ng kaba. Nang gilid ang aking luha. Hindi niya pa nasasabi, ngunit ang kaba ko ay sobra-sobra. Nawawala po sila, ma'am. Nauutal na aniyat sa gigil ko, nahawakan ko ng mahigpit ang kanyang braso. Anong nawawala? Paiyak na saad ko. Natataranta kong nilingon si Mami Cha pero hindi na ako nagsayang pa ng panahon at kaagad akong dumiretso sa school pero bago pa ako makababa, nagring ang aking cellphone. It's me. Anang tinig mula sa linya at kahit hindi siya magpakilala ay obvious na si Alexander iyon. Meet me and I'll bring them safely. Nanlaki ang aking mga mata nang marinig ko ang sinabing iyon ni Alexander. Patunay na hawak niya ang aming mga anak. Anong balak mo? Bakit mo kailangan kuhanin ang mga anak ko? Bagaman nakahinga na ako ng maluwag dahil alam kong hindi sasaktan ni Alexander ang mga bata, ngunit ang katotohanang maaari niyang malaman na anak niya ang mga ito, ang labis kong kinakabahala, lalo't hindi pa maayos ang aming ugnayan dahil sa walang yanyang ina. Wala akong gagawin sa kanila, basta makipagkita ka lang sa akin. Pananakot niya sa akin na talaga namang ikinangit-ngit ko. Balak mo bang gawing banta sa akin ng sarili kong mga anak, Alexander? Labas sila sa lahat ng mga nagaganap sa atin, kaya itigil mo yung kakasangkot sa kanila. Pwedeng-pwede kitang kasuhan sa mga ginagawa mo. Balik na saad ko, pero talagang matigas si Alexander at gusto niyang makipagkita ako sa kanya. Tulad ng sabi ko, hindi ko sila sasaktan basta gawin mo lang ang aking hinihingi. Wala na akong pamimilian, ayokong isakripisyo ang kaligtasan ng aking kambal. Ayokong kamuhian nila si Alexander. Ayokong masaktan sila ng sarili nilang ama. Kaagad kong kinabig ang aking kotse, papunta sa sinabing lugar ni Alexander. Pagdating ko sa unit ni Alexander, kaagad akong kumatok. Siya din ang nagbukas sa akin at malakas na sampal ang binungad ko sa kanya. Ang kapal ng mukha mo para gawing hostage ang mga anak ko. Matigas na saad ko pero hindi umimik si Alexander. Inabutan kong abala ang kambal sa paglalaro at hindi nila alintana ang pagdating ko. Sabihin mo, sino ang ama nila? Bakit nila kamukha ang itsura ko nung kabataan ko? Ayun ang tanong na nagpakaba sa akin. Mabilis na tinumbok ng aking mga mata ang picture frame na naroon sa desk.
Bata pa naman si Alexander at hindi maitatanggi na kamukhang kamukha niya nga si Elias at si Elexir. Wala akong karapatan na itanong sa akin yan. Ibalik mo ang anak ko. Nilagpasan ko siya ngunit hindi ako nakahakbang nang hawakan niya na mahigpit ang aking braso. Kasabay noon nang lumabas ang dalawang babae at iginiya nila ang dalawang bata paakyat sa kwarto sa itaas. Alexander, bitiwan mo sila. Saad ko pero parang bingi at wala itong pakialam. Sila ba ang naging bunga ng mga oras na iyon, Elena? Tanong niya sa akin. Hindi. Tipid na wika ko pero lalo lang humigpit ang pagkakahawak niya sa aking braso. Kasabay noon nang marahas niya akong igiya paharap sa kanya. Sagutin mo ko ng maayos. Sigaw niya't halatang hindi na siya mapipigil sa nais niyang marinig. Oo, Alexander, anak mo sila. Balik na sigaw ko rin. Wala akong planong magpatalo. Sa dami ng pinagdaanan ko ngayon pa ba ako magpapatalo sa kanya? Nang sabihin ko ang katagang nais niyang madinig, natigilan siya't para bang nagkapuwang ang isip niya kahit ang kanyang labi hindi niya maibuka. Kung ganun, bakit mo mas piniling iwan ako? Bakit mo ko iniwan? Bakit ka umalis nang walang paalam? Naging emosyonal ang kanyang tinig. Nabasag iyon. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang gumawa ng sariling luha hanggang sa umagos iyon sa kanyang pisngi. Hanggang ngayon hindi mo pa din pala alam? Kung ganun hanggang ngayon, nagsisinungaling pa din pala ang mami mo. Nakangising wika ko pero puno iyon ng pait. Alam kong naguluhan siya sa sinabi kong iyon pero ngayon matutuldo ka na yun. Alam mo ba kung bakit ganito na lamang ang galit ko sa mami mo? Bumagsak ang aking mumunting luha kahit iyon pa lamang ang aking sinasabi. Dahil siya ang dahilan kung bakit nawalan ako ng magulang. Siya ang dahilan kung bakit maagang nawalan ng ama ang aking mga anak. Siya ang dahilan ng pag-alis ko, Alexander. Isinigaw kong lahat iyon sa mukha ni Alexander. Sa wakas ay nabitiwan ko na ang galit na matagal ko nang gustong banggitin sa kanya. Sabi mo sa akin, hindi siya tulad ng iniisip ko. Pero napakasama niya. Luha ang wika ko kay Alexander. May mga lalaki noon na pumunta sa bahay. Madilim ang paligid. Kasabay ng panakanakang pag-ulan. May mga armadong lalaking pumasok sa bahay namin. Tinakot nila kami pinaalis. Para kaming sisiw na pinagtabuyan sa maliit na silong. Wala kaming matuluyan ng ilang araw. Hindi ako makapunta sa bahay niyo dahil pinagbantaan ako ng mami mo. Na oras daw na magpakita ako sa'yo, papatayin niya ang aking mga magulang. Ilang araw kaming walang makain. Umulan at umaraw wala kaming mapuntahan. Hanggang sa magkasakit ang aking mga magulang. Natuluyan nilang ikinamatay. At ang araw din na nalaman kong nagdadalang tao ako. Sinubukan kong kitilin ang aking buhay. Dahil hindi ko alam kung paano na ako. Kayong wala ka sa piling ko at wala na rin ang aking mga magulang. Pakiramdam ko, mag-isa na lang ako sa mundo ng mga sandaling yun. At doon ko na nakilala si Miss Ja, na siyang nag-alaga sa aming mag-iina at nagpatuloy sa bahay. Sayang nga lang, dahil nahuli siya at hindi niya naabutan ng aking mga magulang. Kung sana napaaga siya, baka napadoktor pa namin ang aking mga magulang. Pero kung meron man akong dapat sisihin, walang iba kundi ang walang ihamong ina. Nagpupuyos ako sa galit habang sinasambit ko yun, kasabay ng pagtulo ng aking mga luha. Kaagad na nang hina ang aking mga tuhod dahil sa kakaiyak. Inakap ako ng mahigpit ni Alexander hanggang sa madinig ko na rin ang kanyang paghagulgol. I'm sorry, Elena. Paulit-ulit habang umiiyak na aniya. Hinawakan niya ang aking magkabilang pisngi. Kapwa basa ng luha ang aming mga mata. Sorry kung hindi ko nalaman kaagad. I'm sorry. Ibalik mo na sa akin ang aking mga anak. Ngayong alam mo na ang pinaglalaban ko sa mami mo, siguro naman maiintindihan mo ko. Buuin natin ang pamilya natin. Nakikiusap ang tinig niya pero muli akong umiling. Hindi ko alam kung kaya pa kitang mahalin, Alexander. Masaya na ako sa kung ano ang nakukuha ko ngayon. Masaya na akong wala ka. Dagdag ko pa kahit kumikirot ang aking puso. Mahal na mahal ko siya't kahit kailan hindi nawala yun. Pero ang muling pagbigyan ng aming mga puso ay isang suntok sa buwan sa kabila ng kawalangyaan na ginawa ng mami niya sa akin.
Nagulat ako nang lumuhod siya sa harap ko't hinawakan ng aking kamay. Maawa ka sa akin. Mula nang mawala kay nawala na rin ang direksyon ng aking buhay. Pakiramdam ko'y buhay ang aking katawan. Ngunit patay ang aking puso. Humihinga ako ngunit walang kaluluwa. Maawa ka sa akin, Elena. Mahal na mahal kita. Nakikiusap na aniya pero mapait akong ngumiti. Tulad niya ay lumuhod din ako at hinaplos ang kanyang pisngi. May mga bagay na hindi natin maibabalik, Alexander. Emosyonal na wika ko. Maawa ka sa akin. Hayaan mong makawala ako sa galit ko. At huwag nang maalala ang mga nangyari sa akin sa tulong ng pag-iwas mo. Umiiyak na sambit ko. Ngunit mas naging mas masakit para sa akin nang marinig ko sa kauna-unahang pagkakataon ang napakalakas na hagulgol ni Alexander habang umiiling-iling. Nawari, hindi niya nakaya ang aking pakiusap. Napabitaw ako sa kanya nang madinig ko ang iyakan ng aming mga anak. Mommy! Sabay na wika nila tsaka ako niyakap. Mommy, why are you crying po? Ani Elias, kaya ngumiti ako. Wala anak, masaya lang si Mommy, uuwi na tayo. Nilingon ko si Alexander na nakatingin lang sa amin. Tumingin na rin ang aming mga anak sa kanya kaya nilapitan sila ni Alexander. This is not the last time that we met, okay? Magkikita pa ulit tayo. Emosyonal na aniya tsaka sabay na ginulo ang ulunan ng dalawang bata. Ngumiti si Alexander at tumingin sa akin. Akong bahala. Alam kong hindi mo pa ako kayang patawarin sa lahat ng kakulangan ko. Pero handa akong gawin ang lahat, mapatawad mo lang ako. Aniya tsaka hinagkan ng noo ko. Umuwi na kayo, gabi na. Hinatid niya pa kami hanggang sa makalabas. Mommy, sino po yun? Ani Elexor. He's nice and caring. Is he your friend po? Wika naman ni Elias. Oo baby, mabait siya pero hindi ko siya kaibigan. Mukhang nakuha naman nila ang gusto kong sabihin kaya hindi na sila sumagot pa. Alexander POV. Nilunod ko ang aking sarili sa alak. Parang hindi ko nakilala ang aking sarili. Ang malaking kakulangan sa aking sarili na noon ko pa gustong masagot, itinago lang pala ni Mami. Napangiti ako. Ang damdamin ko kasi na akala ko ay limot na ang salitang pagmamahal. Ngayon ay heto at umaasa na naman na muling masusuklian. Malaki ba ang kasalanan ko sa past life ko? At kailangan kong pagdaanan ng lahat ng ito? Bumagsak ang aking katawan sa sahig kasama ng incan beer na nainom ko. Pinikit ko ang aking mga mata hanggang sa kainin ako ng antok. Umaga na nang magising ako. Putok na ang araw at sumasakit din ang aking ulo, dulot ng hangover. Kaagad akong pumunta sa shower room para mahimasmasan. Naligo ako saglit at hindi na kumain dahil mas kailangan kong unahin at makausap si Mami. Sa oras na makumpirma ko ang lahat ng pinaggagawa niya kay Elena, ay hindi ako magsasayang ng oras na ilabas siya sa bilangguan na iyon. Pagdating ko doon, halatang hindi siya nakakatulog dahil sa laki ng eyebag sa kanyang mata. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya komportable sa lugar na ginagalawan niya. Baka nga mas dapat ko pang ipagpasalamat iyon dahil hindi siya binubugbog ng kanyang kasama doon. Anak, ano? Lalabas na ako dito, hindi ba? Ani Mami. Oo, kung mapapatawad ka ni Elena. Walang emosyon na sagot ko. Alam ko na ang lahat, Mama. Kaya wala na ako magagawa pa. Masakit man sa loob, tumalikod na ako. Base sa kanyang reaksyon, hindi na siya nagulat. Alam niya at aware siya sa lahat ng aking mga sinabi. Palabas na sana ako ng presintong iyon nang makasalubong ko si Daddy. Bakit hindi mo kasama ang mami mo? Ayaw iurong ang kaso sa kanya. My God, Alexander! Ganyan ba kita katangang pinalaki? Gumawa ka ng paraan para mailabas ang mami mo. Singhal niya sa akin. Kung kinakailangan mo siyang ipapatay, sana'y ginawa mo. Ang gaya niya ay hindi magiging banta sa atin. Tandaan mo yan, Alexander. Hindi kayo gagawa ng bagay na hindi natin pagkakasunduan, Daddy. Ba't pinagbabantaan mo bang talaga ako? Aniya sa akin. Kasalanan ni Mami kung bakit niya sinapit iyan. Kung sana naging makatarungan lamang siya sa lahat ng bagay ng mga tao sa kanya. Ang taong nagpakulong sa kanya, anak na mga taong ginipit niya na mga panahong walang-wala sila. At ang taong iyon ay ina ng mga anak ko.
Kaya hindi kayo gagawa ng bagay na pagkakagalitan natin, Daddy. Managot ang dapat managot kapalit ng pananahimik ko. Saad ko tsaka ako siya iniwan dun. Ayokong hamunin si Daddy dahil alam kong magulang ko sila at malaki ang utang na loob ko sa kanila. Ngunit hindi ako papayag na muling magdurusa si Elena. Aayusin ko ang mga bagay-bagay pagkatapos ng ipinapangako kong magiging maayos kami bilang isang pamilya. Pumasok ako sa opisina ko at hindi ko inaasahan na naroon si Olivia. "What happened to tita?" Aniya sa akin pagpasok ko. Mukhang kumalat na nga talaga ang balita na nakakulong ngayon si Mami. "Sino ang dahilan ng lahat ng ito?" Aniya pa. Lumapit siya at inakbayan ako nang makaupo ako sa swivel chair. Balak niya akong i-comfort. "She deserved that, Olivia. Alam kong aware ka din na gusto ka ng mami ko para sa akin. Pero hindi kita gusto at sana maintindihan mo yun. Ang babaeng pinakatatangi ko. Siya lang ang maaaring umangkin ng puso ko. At gusto kong malaman mo na may anak na kami. At kahit ano pang mangyari, hindi ko na siya iiwanan. Kaya sana magkaroon ka rin ng sarili mong paninindigan. Huwag ka lang basta umasa sa mga sinasabi ng mami ko. Sakali na hindi ka makinig, wala na ako magagawa pa. Pero sa ngayon, sinasabi ko na sa'yo na wala kang aasahan sa akin dahil hindi kita magugustuhan kahit ano pang gawin mo." Alam kong magiging masakit ang pagiging straight to the point ko kay Olivia. Pero ayoko magsayang ng panahon. Hindi ang isang gaya niya ang muling ahad lang sa amin ni Elena. Lalo ngayon na may dalawa kaming pader na matibay. Tulad ng inaasahan ko, pumunta sa opisina si Daddy para ako'y kausapin. Nakapamewang siya at hindi maipinta ang muka pagpasok. "Talaga bang kinakalaban mo ko kung ganun?" Ani Daddy nang sabihin ko sa kanya ang lahat. "Hindi si mami mo ang magiging kabayaran ng pagiging mahirap nila. Kasalanan ba ng mami mo kung gusto niya ang spot na yun? Baluktot ang isip niyo. Sabihin niyo ang gusto niyong sabihin. Pero hindi ako papayag na idamay niyo si Elena." Nabumiling ang aking muka matapos akong suntukin ni Daddy nung walang pagpipigil. "Sige, maging selfish kayo. Pero Dad, hindi ko kayo pagbibigyan oras na may nangyari kay Elena." Pananakot ko sa kanya at saka ako umalis. Pumunta ako sa bahay ni Elena at mainit naman ang naging pagsalubong sa akin ni Miss Cha. "O ano't napasugod ka rito?" Aniya sa akin. "Si Elena. I want to talk to her." Diretsahang saad ko. Naging malungkot ang mata ni Miss Cha. Wari ko'y may ideya na siya sa kung anong meron sa akin at kay Elena. Sa totoo lang, kahit kailan hindi ko naisip na ikaw pala ang lalaking tinutukoy ng aking anak-anakan at ang pamilya mo ang siyang malupit na nagparusa sa kanyang buhay. Wala sa itsura ng mami mo ang maging ganoon. Hindi pa siya masisisi dahil ng mga panahong iyon ay isang hampas lupa lamang ang aking anak-anakan. Umiiling na Aniya. Gusto ko man kayong tulungan ngunit kayo lang dalawa ni Elena ang makakatapos ng suliranin na iyan sa inyong pagitan. Nasaan si Elena? Kanina pa siya wala. Tangay niya ang mga anak niya. She decided to leave you. Mahal ka ni Elena, pero mas kailangan niyang piliin ang sarili niya. Umalis na siya pauwi ng bansa. Gusto kong maging totoo sa'yo na bagaman nakulong ang mami mo at nakuha ni Elena ang gusto niya. Ang makitang nagdurusa ang dating taong nagpahirap sa kanya. Ngunit hindi iyon ang bagay na nagpapasaya sa kanya. Ayaw niyang iurong ang kaso. May matibay siyang ebidensya tungkol sa mami mo, patungkol sa kaso nitong gambling. Pero nasisiguro kung mahal na mahal ka ng anak-anakan ko dahil hindi niya kayang makita na pumipili ka sa pagitan niya at sa magulang mo. Kaya naman nagdesisyon siyang lisanin ng bansang ito. Mahabang paliwanag na ani Miss Cha. Bagsak ang aking mga balikat. Ang kaunting saya na akala ko'y magkakaroon na ako ay parang dumoble pa dahil hindi lang sa ngayon si Elena ang mahihiwalay sa akin kundi na rin ang aming mga anak. Nagdesisyon akong ipagpaubaya sa panahon ng lahat. Nanatili nga lang sa puso ko ang sakit at paghinagpis sa kalupitang iginawad ng mami ko sa aking buhay. Napapaisip ako kung ano kaya ang kalagayan namin ni Elena kung hinayaan niya lang kami na magkasama at hindi niya ginawan ito ng masama nun. Napangiti ako habang nakatulala sa maliwanag na sinag ng araw. Nasa gitna ako noon ng highway at nakatayo. Hindi ko alintana ang mahapdi na pagdampi ng sinag ng araw sa aking muka. Gusto kong maibsan ng kirot na nasa aking puso. Ngunit hindi matalo ng init ng araw ang paglagablab ng aking damdamin
tungkol sa aming sinapit ni Elena. Mula ng araw na iyon, nagdesisyon akong i-focus muna ang lahat sa aking sarili. Pero hindi ibig sabihin nun na kinakalimutan ko na ang aking pagiging ama at ang tungkol sa aking mapapangasawa na si Elena. Sadyang gusto ko lamang siyang bigyan ng sapat na panahon para maghilom ang sugat na nasa kanyang puso. Kung minsan, ipinakikibalitaan ko siya at nakakatuwang isipin na maayos naman siya. May ilang mga nanliligaw sa kanya pero tinatanggihan niya iyon sa hindi malamang dahilan. Sorry kung ngayon ko lang kayo nadalaw. Nagdala ako ng isang basket na prutas para kay Mami. Inmate siya sa kulungan ng halos mag-iisa't kalahating taon. Hindi ko alam kung may pagbabago ba sa kanya, pero isa lang ang malinaw. Nagtatampo pa rin siya sa akin. Siguro dahil mas pinili ko ang aking sarili kaysa sa kanya. Kung alam mo lang, sana mas pinili ko na lang na mapariwara ang buhay mo. Aniya sa akin, naging madalang na rin ang pagdalaw ni Daddy sa kanya. Bagay na inaasahan ko naman na. Lumaki kasi ang mami ko sa isang pamilyang ipinagkakasundo ang babae sa mas mayamang pamilya at isa si Mami na nakasama doon, dahilan para kailanman hindi nagkalapit ang loob ni Mami at Daddy kahit na dumating na ako sa buhay nila. At gusto niyang sundin ko din ang panununtunang iyon sa kanilang pamilya, kaya nga isa akong rebelde kung ituring niya dahil hindi ko kayang sundin ang kanyang nais. I'm sorry, Mom, pero gusto ko ding malaman niyo ang saloobin ko. Hinawakan ko ang kamay niya. I'm so grateful to have you. I'm so glad dahil ikaw ang mami ko. Ang tanging babae na kahit kailan, hindi inuuna ang sarili niya dahil madalas na ako yung priorities mo kaysa kay Daddy. I appreciate it. Lahat yun na-appreciate ko. Nakikita ko. Pero sa kabila ng lahat ng pagsasuffer na ginawa mo para sa akin, may isang bagay kang hindi nakita. Yun ay kung paano ako naging ako. Dahil sa sobrang pagmamahal nyo, hindi nyo na namamalaya na nasasakal na ako. Kaya tingin nyo I'm a rebel. Bagay na hindi naman totoo. I love you, Mom. I love you so much. Ikaw ang kauna-unahang babae na minahal ko sa buhay ko. Lahat nga ng payo nyo sinusunod ko minsan. Kahit hindi ko na gusto'y sinusunod ko pa rin. Until one day, nagising na lang ako na gusto ko namang gawin kung ano yung gusto ko. Naging emosyonal ako. Buong buhay ko kasi hindi ko nasabi ang totoong saloobin ko kay Mami. Lumaki ako masiyahin at palusunod na bata na tanggap ng tanggap sa kung anong gusto nilang ibigay. Ma'am, isang bagay lang yung gusto ko. At yung kauna-unahang bagay na ginusto ko, yun pa yung pinagkait nyo sa akin. Si Elena ang naging buhay at sandalan ko. Siya ang pangalawang babae na minahal ko at pinangarap kong makakasundo nyo dahil pareho kayong matapang at independent. Hindi kailangan ng ano paman sa buhay nila. But you choose to ruin it. Pinatay ninyo yung puso niya nang walang kalaban-laban at hanggang ngayon, hindi nyo pa rin yun pinagsisisihan. Hindi ko inaasahan na tutulo ang kanyang luha. Hinaplos niya ang aking pisngi habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Mali ka, anak. Lahat ng mga bagay-bagay na aking nagawa kay Elena ay labis kong pinagsisisihan. Ang pagiging makasarili at ambisyoso ay siyang nagpahamak sa akin. Nakalimutan kong may sarili kang isip at puso. Masyado kong pinangunahan ng lahat. Ngumiti siya ng mapait habang tumutulo ang kanyang luha. Mauunawaan ko kung hindi ako mapapatawad ng babaeng minamahal mo. Ngunit kung maibabalik ko lamang ang oras, babawiin kong lahat at luluhod ako sa harap niya para hingin ng kapatawaran niya, anak. Ani, Mami. Nang mga sandaling yun ay lumukob ang awa sa aking puso habang nakatingin sa aking ina. Gustuhin ko man siyang bawiin sa kulungan ay hindi pwede dahil kailangan niyang pagdusahan ng lahat. Kailangan niyang pagsisihan ng mga bagay at buhay na hindi niya na maibabalik. May nagsabi sa akin na wala si Elena dito sa bansa. Mas ikinagagala ko kung malalaman kong susundan mo siya at magiging maayos kayo bilang isang pamilya. Pinahid ko ang luha ni Mami. Tsaka ako ngumiti at tumango. Yun nga rin po ang sadya ko dito. Gusto ko magpaalam sa inyo na baka mawala ako ng ilang buwan. Kung papala rin, nais kong maging maayos kayo ni Elena. Hindi ko alam kung ilang taon ang gugugulin ko para kumbinsihin siya. Pero susubukan ko ang lahat. Masuyong sambit ko na ikinatango niya naman. Maiintindihan ko kung hindi rin mangyayari ang bagay na yan, anak. Kaya sige na.
Mag-ingat ka sa biyahe mo. Binitiwan niya ang aking pisngi at tumayo siya. Tinalikuran niya ako, ngunit kahit hindi siya magsalita, alam ko ang sakit na nasa dibdib niya. Nang araw ding iyon, nagdesisyon akong pumunta sa Australia para sundan si Elena. Elena POV. Araw ng Biyernes ngayon pero pina-absent ko sina Elias sa kanilang klase. Magiging busy ako sa mga susunod na araw kaya ngayon lamang kami makakapag-banding. Ma'am, pang 18th months na po nating nagbabanding pero hindi pa din dumadating si Daddy. Bakit po? Ani Elexor habang naglalakad kami sa mall. Kakain kasi kami sa isang sikat na restaurant na siyang palaging gustong puntahan ni Elias. Because this is not the right time to see him. Sagot ko habang nakahawak ang aking dalawang kamay sa kanilang dalawa. Nag-isip kunyari si Elexor. So kailan po ang magiging right time, ma'am? Oo nga po, kung alam ko lang na siya ang daddy natin, yumakap na ako ng mahigpit. Ani Elias. Hindi ko ipinagdamot sa aking mga anak ang katotohanan. Total ay malayo naman ako kay Alexander, kaya naman sinabi ko na sa kanila na ito ang kanilang daddy. Sa totoo lang, wala silang masyadong katanungan tungkol sa kanilang daddy. Basta ang nais lang nilang mangyari ay makasama ito. Bagay na hindi maaari dahil baka kinamumuhian ako ngayon ni Alexander dahil sa ginawa ko sa kanyang mami. May pagkakataon pa naman anak. Pagtanda nyo, ganun. Pumasok kami sa resto at kumuha ng spot malapit sa magandang view ng daan. Akala ko'y tapos na kami sa pagdidiskusyon sa kanilang daddy pero maya-maya ay hayan na naman sila. Mami, sinasabi niyo po ba na hayaan na lang po namin na hindi magampanan ni daddy ang kanyang pagiging ama habang bata pa kami at babawi na lang siya kapag malaki na kami? Usisa sa akin ni Elexor. Parang hindi naman po tama yun mula nang baby kami. Hindi niya na nga kami nakarga. Ngayong bata kami hindi pa rin kami makakatikim kahit isang yakap sa kanya. Malungkot na pagkakabigkas noon ng aking anak. Oo nga, Elexor is right. Gatong pa ni Elias kaya wala na ako na isagot pa. Ayoko din kasing sumama ang loob nila sa daddy nila. Bakit? Tingin niyo ba hahayaan ko yun? Lahat kami napasinghap sa tinig na iyon. Napalingon ako't literal na natigilan nang makita ko si Alexander. Daddy? Matamis na ngumiti si Elias pero ang kanyang mata napuno ng pangungulila. Kanilang dalawa ay siya ang madalas na hindi nababanggit sa daddy nila. Sa totoo nga lang, sa tagal ng panahon, ngayon na lang ulit nabanggit ni Elias ang tungkol sa daddy niya. Ngunit lingid sa aking kaalaman na ganito niya pala kami si Alexander. Hindi ko inaasahan na yayakapin niya si Alexander. Napaatras pa nga ito dahil sa impact ng kanyang yakap. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Parang hinaplos ang aking puso. Hindi ako ang kinausap ni Alexander kundi ang mga anak niya. Hindi niyo man lang ba pauupuin si daddy? Aniya habang nakangiti. Bagaman hindi niya ako pinapansin, ay hindi naman ako nakakaramdam ng anumang sakit. Masaya ako dahil alam kong sabik na ang mga anak ko na makita ang kanilang daddy. Naupo si Alexander at bakas ang hapo at pagod sa kanyang muka. Hihinga-hinga ito habang pinapanood ang dalawa naming anak. Wala pang tulog o pahinga si daddy. Aniya nang makabawi ng paghinga. Pero I'm excited to see you guys. Niyakap ni Alexander sina Elias at Elexor ng mahigpit. Nawala lahat ng pagod ko dahil sa inyo. Madamdaming aniya pa. Okay na po ba kayo ni Mami? Maya-maya ay ani Elexor. Your mommy and I are okay. Kaya wala kayong dapat na alalahanin. Nagmamalaking aniya pero hindi siya tumitingin sa akin. Itinaas ni Alexander ang kamay niya para tumawag ng waiter na siyang lumapit naman sa amin. Lahat ng gusto niyo ibabayaran ko kaya order na. Nakangiting aniya. Ilang oras ko silang pinanood at walang sandali na hindi sila nagkwentuhan. Kung minsan ay tinatanong ng mga bata ang daddy nila kung ano nga ba ang pinagkakaabalahan nito sa bansa kahit ngayon lamang ito napasyal dito sa Australia. Madaming ginagawa si daddy na hindi nyo maiintindihan. Ngayon na lamang nasagot ni Alexander ang tanong ni Elias na iyon. Nasa kotse na kami at napagpasyahan ni Alexander na ihatid kami sa bahay namin. 4:00 na noon ng hapon at talagang wala pang pahinga si Alexander.
Kung ganun, aalis na naman po ba kayo tiiwan kami ni Elixir? Tanong ni Elias na huminto kami sa tapat ng aming bahay. Batid naman naming lahat na aalis din sa Alexander pero hindi ko nga lang alam kung uuwi na ba ito sa bansa. Oo, aalis ako pero magkikita pa tayo bukas. Magiliw na sagot ni Alexander. Kung mag-iisip pa po pala kayo dito, bakit hindi na lang po kayo matulog dito sa bahay mismo namin? Para naman po kahit papaano makasama namin kayo. Makakapiling. Apila ni Elixir. Daddy, kahit kailan po, hindi pa po namin kayo nakakatabi ni Elias sa pagtulog. Baka naman po kahit ngayon lang mapagbigyan nyo kami. Pangungulit niya pa. Akmang pipigilan ko si Elixir sa pangungulit sa daddy niya. Hindi din kasi ako nito kinakausap, kaya baka nakakaramdam ito ng awkwardness sa pagitan namin, kaya hindi nito mapagbigyan ang hiling ng kanyang anak, pero kaagad na pinigil na Alexander ang aking gagawin. Okay lang sa akin na dito ako matulog. Hindi ko lang alam kung papayag ang mami nyo. Alam nyo naman na matagal-tagal din na hindi kami nagkasama, kaya medyo nag-a-adjust pa kami sa ugali ng isa't isa. Kumirot ang katagang iyon sa aking puso. Pakiramdam ko'y sinasabi na Alexander na hindi niya na ako kilala. Siguro nga'y malaki na ang aking pinagbago. Huwag kang mag-alala, ayos lang sa akin. Malaki ang bahay kaya hindi ka mag-aalangan. Saad ko tsaka ko binawi ang aking kamay. Nauna akong bumaba sa kotse. Hinayaan kong si Alexander na ang mag-iya sa aming mga anak hanggang sa makapasok kami sa bahay. Katulad ng inaasahan ko, hindi pa rin natatapos ang kwentuhan at pagkukulitan nilang mag-aama habang ako umaakyat na sa sarili kong kwarto. Sa totoo lang, kanina ko pa gustong ilabas ang lungkot sa aking loob. May panghihinayang at pagsisisi sa aking puso na kung sakali ba na hindi ko na lang pinansin ang ginawa ng mami niya, magiging maayos pa ba kami? Ngunit nakakakonsensya lang dahil hindi ko mabibigyan ng katarungan ng pagkamatay ng aking nanay at tatay. Ayokong lumabas na selfish, kaya naman kailangan kong gawin ang nararapat. Nagpalit ako ng damit pang tulog matapos kong mag-half bath. Inabutan kong naglalaro pa rin ang mag-aama, kaya naman nilapitan ko sila para putulin ang kanilang pagsasaya. Mag-aalas 6 na, oras na para maligo. Itinuro ko na din kay Alexander kung saan ang magiging kwarto niya. Malaki na siya't hindi ko na kailangan pang ihatid dun, kaya naman mas inuna ko ang aming mga anak na asikasuhin. Iginiyak ko lang sina Elias at Elixir sa loob ng bathroom, matapos ay ginayak ko ang kanilang pantulog. Palabas na sana ako noon ng kwarto nang bumukas iyon at pumasok si Alexander. Why are you here? Hindi ko alam kung iyon ba ang tama kong itanong sa kanya. Masyado na kasi akong nataranta at kinakain ng kaba dahil hindi ko inaasahan na magkakasalubong kami. To see them maybe. I'm pretty sure to see you. Kumurot ulit iyon sa aking puso, ngunit sa pagkakataong iyon, may bahid namang kilig. Umiwas ako ng tingin at dinaanan ko siya habang kagat ang aking labi, tsaka ako naglakad ng mabilis papasok sa aking kwarto. Akmang isasara ko na ang pinto nang itulak iyon ni Alexander. I wanna talk to you. Aniya sa akin, yun pa lang ang kanyang sinasabi, naging emosyonal na ang aking pakiramdam. Para bang gusto nang tumulo ng aking luha. Wala naman tayong dapat na pag-usapan. Tsaka ako humakbang patalikod para gumawa ng distansya sa pagitan namin, pero kaagad niyang hinapit ang aking bewang para kami ay magkalapit. Kasabay noon nang idikit niya ang kanyang noo sa aking noo. Napangiwi ako. Gusto na akong traidorin ng sarili kong mata. Kaunti na lamang at talagang tutulo na ang aking luha. What about us? Garalgal at basag ang kanyang boses na para bang anytime babagsak din ang kanyang luha. Don't hide my twin, Elena. And your feelings also. Sarili lang natin ang pinahihirapan natin. Buong tapang kong sinalubong ang kanyang mata. Para saan at itatago ko ang aking nararamdaman? Nagawa mo nga akong baliwalain ng ilang taon matapos mong malaman na may anak tayo. Kaya dapat lang na hindi na ako magulat sa pinagagagawa mo. Kanina, hindi mo man lang ako nakamusta kung okay pa ba ako. Nang sambitin ko ang mga katagang iyon, hindi ko na napigilan na pabagsakin ang aking mga luha. Akala ko talaga nung una ay makakaya ng aking puso't damdamin na malayo kay Alexander.
Ngunit kahit na nagdaan ng napakahabang panahon, kahit na nagtanim ako ng sama ng loob, hindi na bago ang aking nararamdaman para sa kanya. Bagaman nagkasala ang mami niya sa akin, ang puso ko'y bulag sa pag-ibig at siya pa rin ang isinisigaw. Hindi kita kinamusta dahil alam kong hindi ka okay. At kung sakaling kinamusta kita, sasabihin mo lang din na okay ka. Magsisinungaling ka lang din. Did you forget me? Hindi ba kaya ka nga nandito dahil lang sa mga anak natin at hindi na para sa akin? Malungkot na wika ko. Mali ka, Elena. Maaaring mabago ang buwan-araw, oras o ang taon. Pero ang puso ko, nakalaan lang to sa'yo. Hindi mo alam kung gaanong pagtitiis at pagpipigil ang ginawa ko. Huwag ka lang sundan dito. Dahil gusto kong makahinga ka. Dahil gusto ko pag nagkita na tayo, hindi mo na ako kailangang ipagtabo yan. Hindi mo na ako kailangang layuan. Gusto ko yung malamig na yung ulo mo. At hindi na ganun kalala yung galit mo. Yung hindi na ako madadamay sa lahat. Dahil kung alam ko lahat ng nangyari na iyon, pipigilan ko si Mami. Alam mo, Elena, na ikaw ang naging sentro ng buhay ko. Kaya halos mabaliw ako nang mawala ka. Look at me. Kahit na wala akong balita sa'yo, hindi ako nag-entertain ng babae dahil gusto kong malaman ng buong kwento kung bakit mo ko iniwan. Nandito ka ba para pakiusapan ako tungkol sa mami mo? Diretsahang saad ko pero umiling siya. Hindi, dahil hindi ko kailangang gawin yun para patawarin mo siya. Dahil hindi ako ang gumawa ng kasalanan na iyon, Elena. Masuyong aniya. Kung sakali din kasi nahihingi siya ng sorry o hihingi siya ng pabor na patawarin ko ang mami niya, hindi ko gagawin yun. Gusto kong patawarin ng mami niya ng bukal sa loob ko. Alam kong darating din ang panahong yun pero hindi pa ngayon. Andito ko para buuin ang nasira nating pamilya. Dugtong pa niya. Pinakawalan niya ako sa mahigpit niyang pagkakahawak kasabay noon nang lumuhod siya sa harap ko at ialok sa akin ang singsing niyang hawak. Hayaan mo ko makapasok sa buhay mo, Elena, at muling buuin ang ating pamilya. Will you please marry me? Nagsusumamong aniya na kinagulat ko din. Hindi ko inaasahan ang proposal niyang ito, kaya naman napaatras ako habang salo ang aking bibig. Kawalan ng pag-asa ang kaagad na nabakas sa kanyang muka. Pero maya-maya lang ay pumasok ang dalawa naming anak. Kapwa nagkagulatan pa sila sa sitwasyon namin ng daddy nila, habang si Alexander hindi alintana ang dalawa. Pero nang maintindihan ng mga anak namin ng mga nangyayari, kaagad nila akong hinawakan sa magkabilang kamay. Say yes, Mom. This is our chance. Ani Elias. Yeah, Elias is right, Mom. Just please say yes. Pangungulit pa nito. Ganun na lang ang panghihinayang ko nang tumayo si Alexander sa pagkakaluhod. Don't push your mom to accept my proposal. Maybe she's not prepared for this. Ani Alexander, hinayaan ko siyang lumabas sa kwarto ko't ganun na lamang ang panghihinayang ng dalawa kong anak. Mom, what is that? Ayaw niyo na ba si Daddy? Malungkot na ani Elias. Ang luha sa kanyang mata ay mabilis na ng gilid. Ayokong magtampo sa inyo, pero kahit ngayon lang, Ma'am, hayaan niyo ko. Wika naman ni Elixir. Sa totoo lang ay hindi naman ako, kundi si Alexander ang iniisip ko. Baka nabibigla lamang siya kaya hindi ko tinanggap ang alok niya. Pero mukhang sumamangang talaga ang loob ng dalawa sa akin, kaya hinayaan kong si Alexander ang magpatulog sa kanila. Nang sumilip ako sa kwarto ko, ay nakita kong pabalik na si Alexander sa kanyang kwarto. Pasado 10:00 na noon, kaya naman binala kong puntahan si Alexander para makausap siya sana ng masinsinan. Pagpasok ko sa kwarto niya, nadidinig ko ang lagaslas ng shower. Nag-antay pa ako ng sandali pero mukhang matatagalan siya, kaya naman nagdesisyon na kung bumalik na lang maya-maya. Akmang bubuksan ko na ang pinto ng "Why are you here?" Natigilan ako't nabato sa kinatatayuan ko. Parang binalik sa akin na Alexander ang tanong ko kanina at wala akong mahugot na matinong sagot sa aking dila. Mas nanlaki pa ang mata ko nang may malamig na kamay na naggiya sa akin paharap. Alexander? Saad ko pero nakatingin lang sa akin ng seryoso niyang mata. I ask you why are you here? Aniyang muli, wala akong ibang magawa kundi ang mapalunok. I just passing by.
Passing by sa loob ng room ko? Curious na aniya. Hindi, chinek lang kita kung... Pero kakasilip mo lang sa akin kanina nung pabalik ako sa room ko. Aniya na naman, hindi na ako nakapag-isip pa ng mas maayos nang hapitin niya ang aking bewang. Tell me what you want. Seryosong aniya na talaga namang halos ikatigil ng aking paghinga. Kasi gusto kitang makausap ng maayos. Nahihiyang saad ko para kaming bumalik sa ligawan mode nung mga teens pa kami. Maayos lang? Alexander, I'm serious. Banta ako sa kanya. I'm serious too. Gumaan ang pagkakahawak niya sa aking bewang. Gusto kitang makausap ng masinsinan. Mahinang saad ko. Alexander, alam kong maramit mahaba na ang panahon na nasayang natin. At oo, nandito ka pa din sa puso ko. Pero ayokong gawing dahilan ng mga anak ko para itali ka ng walang kalaban-laban. Kaya hindi ko matanggap ang alok mo kanina. Nagbaba ako ng paningin. Napasinghap ako nang ibaba niya ang tuwalyang nakatali sa bewang niya at basta na lamang iyong nilaglag sa sahig. Dahilan para makita ko na naman yun. Aaminin kong na-miss ko ang feeling na iyon nang sandaling may namagitan sa amin ni Alexander. Sinubukan kong igalaw ang aking mga paa para tumalikod pero inunahan ako ni Alexander. Don't do it. Aniya kaagad. Gusto kong malaman mo ang tunay kong dahilan, hindi ba? Hindi ito tungkol sa mga anak natin o para may problemang ayusin. Sinserong aniya, hindi niya alintana ang kanyang katawan. I want to marry you. Dahil gusto kong bawiin ang buhay ko mula sa pagkakalunod sa kalungkutan. Akala mo ba masaya ako? Ngumingiti lang ako pero puno pa din ako ng lungkot dahil sa paulit-ulit na pagtalikod mo sa akin. Please, hayaan mong sumaya naman tayo. Hindi din naman ako titigil sa pangungulit sa iyo hanggat hindi mo sinasabing tumigil na ako. Makbang si Alexander palapit sa akin at sa pagkakataong yun, hindi na ako umatras. Kung ganun, yes ang sagot ko, Alexander. Wika ako pero hindi siya tumigil sa paghakbang hanggang sa tuluyan siyang makalapit sa akin. Ganun na lamang kabilis na nahagilap niya ang aking labi at sabik na hinagkan yun. Sunod-sunod ang naging paglunok ko pero mukhang wala na siyang balak na bitiwan pa ang aking labi. Sumagot din ako para punuan ng kakulangan na hinahanap niya hanggang sa mas naging agresibo si Alexander. Naging mapaghanap ang kanyang kamay, hindi niya alintana kahit magkasira-sira ang aking pantulog. Nang makuha niya na ang gusto, tinulak niya ako sa kama. Di ba gusto mong mag-usap tayo ng masinsinan para malaman mo ang tunay kong nais? I want another baby. Aniya na ikinalaki ng aking mga mata. Dahan-dahang bumagsak si Alexander sa harap ko at binigyan na naman ako ng halik. Bumaba iyon mula sa aking labi patungo sa aking liig at kung minsan ay kung saan-saan na. Ganun na lang akong iginaya ng aking kaba nang dahan-dahang bumaba si Alexander hanggang sa mapunta siya sa pinakapaborito niyang spot na naging dahilan kung bakit nabuo ang aming kambal. Are you ready to know my reason? Wala akong naisagot kundi mapalunok dahil sa isang saglit, mabilis niyang naalis sa mga harang sa nais niya. At gano'n na lang ang naging pag-arko ng aking likod nang maramdaman ko na. Magagaan na pagsambit sa kanyang pangalan, ngunit may diin ang aking nagawa. Ang mga kamay ko ay hindi malaman kung ano ang gagawin. Parang gusto ko siyang pigilan, ngunit lamang ang aking isip na nagtutulak na gustuhin na rin ang ginagawang iyon ni Alexander. Do you want me to stop? Tanong sa akin ng garalgal niyang tinig. Pabulong iyon ngunit pakiramdam ko ay kahit ang pinakamaliit kong ugat, narinig ang tinig niyang nakikiusap kasabay ng mabilisang panlamlam ng kanyang mga mata. Tinitigan ko lang siya habang hihinga-hinga. Alexander, tawag ko sa kanya. Napamura siya at napahinto saglit kasabay noon nang mariin siyang mapapikit. You're seducing me, baby. I can't resist it. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi. Pagkasabi nun ay kaagad niyang sinunggaban ng parting yun na talaga namang nagpabaliw sa akin. Wala akong kalaban-laban. Come on, baby. Nangahamon na aniya pa nang madinig niya ang pailan-ilan kong pagbulong sa kanyang pangalan hanggang sa mapasinghap ako
nang maramdaman ko na ang malaki niyang pagmamahal sa akin. Napapaingay na ako ng mga sandaling yun. Ang paghawak ni Alexander sa bewang ko ay mas humigpit. Hindi ko alam kung gaano katagal pero talagang nag-enjoy kami pareho. Saksi ang malamig na gabing iyon kung gaano katindi ang pangungulila namin sa isa't isa. Isa, dalawa, nakatatlo nga yata kami pero hindi iyon mahalaga dahil ang mas mahalaga, siya ang aking kasama. Bumagsak ang nangihinang katawan ni Alexander sa kama katabi ko pero nagawa niya pa rin akong lingunin tsaka siyang umiti. Still tight. Kagatlabing aniya. Hinila niya ako ng mas malapit sa kanya tsaka niya hinagkan ng aking noo. Napapikit ako at doon ko lamang naramdaman ang tunay na pagod hanggang sa hindi ko na namalayan na hulihin ako ng antok. Paggising ko na lang kinaumagahan, nakahiga na ako sa dibdib ni Alexander. Habang payapang natutulog, ang aking kamay nakalapat sa kanyang katawan dahilan para makita ko ang singsing na nakasuot doon. Nakangiti kong pinagmasdan ang diamond ring na yun. Wala sa aking halaga kung gaano pa kamahal o kamura ang singsing na iyon. Dahil ang mas mahalaga ay galing iyon sa taong pinakamamahal ko na akala ko hindi ko na makakasama. Hindi ko pa alam kung makakaya kong patawarin ng mami niya pero susubukan ko sa abot ng aking makakaya. Hindi pa sa ngayon pero alam kong dadating din yun. Bagay sa'yo, di ba? Nang bumalik ako sa ulirat, nakita kong gising na si Alexander. Good morning, my sweet tight. Nakangising aniya, nakakubli kami ng kumot. Gusto kong maglambing sa kanya pero maya-maya lang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang kambal namin. Nakalimutan kong meron na nga pala akong kahati. Binalot ako ng kaba dahil baka hatakin ng kambal ang aking kumot at mukhang naintindihan naman iyon ni Alexander kaya naman napabungis-ngis siya. Wala kang dapat ikatakot. Nakangising nga ni Alexander. Nang silipin ko ang aming sarili, nakadamit na kami. Hindi ako natulog nang hindi ka nalilinisan. Dagdag pa niya, tsaka hinagka ng aking noo. Mami, akala ko po ayaw niyo sa daddy. Ngiwing ani Elias. Oo nga pero kagabi yun. Kinikilig kong wika. Inangat ko ang aking kamay at ipinakita sa kanila ang aking singsing dahilan para mapuno ng paghanga ang kanilang mga mata. Oh, ibig sabihin po mabubuo na tayo? Ani Elexir, kaya naman dahilan para dambahin nila kami ng yakap sa ibabaw ng kama. Maya-maya pa, nadinig namin ang hagulgol ng dalawa kaya ako ay nagpanik. What's wrong, babies? Kagabi po, nagpanggap kaming tulog ni Elexir para lang mapagaan ang loob ni Daddy. Ani Elias. Pero ang totoo po, umiyak kami ng umiyak kasi po akala namin masasayang na yung chance na mabuo tayo. Salamat mami, salamat po. Ani Elias habang nakayakap sa akin. Hinaplos ko ang kanyang ulunan tsaka ako tinapik-tapik ang kanyang likod para naman maibsan ang kanyang lungkot. Huwag kayong mag-alala dahil kahit ilang beses akong tanggihan ng mami nyo, kahit ilang beses niya ako ipagtabo yan, hindi na ako lalayo sa inyo. Ipapangako kong susuungin ko yung lahat mabuo lang ang ating pamilya. Hindi niya lang kayo maitago sa aking muli. Nakangiting ani Alexander. Yumakap kaming tatlo sa haligi ng aming magiging tahanan. Sa pagkakataong ito, hahayaan ko naman si Alexander na makabawi. Nabanggit niya rin kasi na nais niyang manatili dito sa bansa para makasama kaming mag-ina. Kaya naman kumpiyansado ako na makakabawi si Alexander sa kanyang mga anak at sigurado din ako na hindi lang si Elias at Elexir ang magiging bunga. Ramdam ko ang matinding pangungulila ni Alexander sa akin kagabi. Matapos ng aming breakfast ay nagayang makipaglaro si Elias at Elexir sa kanyang daddy sa harap ng bahay namin. Nakakatuwa silang panoorin. Isipin mong ang 34 anyos na asawa ko, hayon at nakikipaglaro ng bahay-bahayan sa mga anak niya. Kung minsan, kumakaway pa siya sa akin at mapapangiti lang ako. Napakaswerte ko dahil meron akong Alexander sa buhay ko. Isang haligi na kahit kailan, hindi kayang tibagin. Isang haligi na naghintay ng napakahabang panahon para mailagay ang bubong sa kanyang tahanan at ako yun. Sa pagkakataong ito, hindi na ako aalis pa sa tabi niya. Wala nang suliranin ang makakapagpahiwalay sa amin. Iyon ang aking ipinapangako.
Mahal kita, Alexander. Iyon na lamang ang aking naibulong sa hangin bago ko sila lapitan.